Magandang gabi sa inyo. Naku naman talaga, oo. Ang Laila Chikadora, palagi na lang, every night may naiiwan. Hindi ko ako matanda pa sa nanay ko to eh. Sige na, mag-cross ka na. Oo, nagpaalam na ako sa kanila. Sa lahat, yung pera niya, yung wallet niya nandun sa bag na iwan. Oh. Alam mo ba kung saan ka uwi? Oh, sige, mabuti. Mag-ingat. Nako, grabe. Ganyan ho kami dito talaga. Every night. Kaya sinasabi ko sa inyo, itong trabaho namin, hindi ho trabaho ito. Naglalaro lang kami dito. We're enjoying every minute of it. Welcome po sa programa natin, Dr. Love Radio Show, na nadidinig po sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Ngayon po ay 11 na ng buwan ng Setyembre, gabi ng Miyerkules. Mamaya po ay makakasama natin ang Miss Fatima Soriano na nagluluha ang aking mata dahil may dry eyes. Ayun eh. Dry eyes. Di ba yun nilalagay sa sa pampalamig? Pakishare din po ang ating live stream ng ating episode ngayong gabi. At syempre mga kapatid, i-follow naman po, like and share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. Thank you! Para naman sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi ng kanilang mga kasaysayan ng buhay, maaari kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kayo tumawag po sa ating hotlines sa 863-15788 at 863-16674. Okay, 9:41 is our time. Ngayon ay Miyerkules, kaya unahin natin ngayon ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Bukas nga pala, bukas ng gabi, Huwebes, magiging panauhin natin ang kasama ko sa Trio Tagapayo sa Face to Face, isang napakahusay na psychologist, si Dr. Camille Garcia. Pag-uusapan namin bukas ang tungkol sa suicide. Ayan. Bakit nauuwi sa suicide? Is it because of depression? Anong mga signs na dapat na makita namin o maramdaman namin para, at least we would have an idea kung nagko-contemplate na ng suicide yung aming kausap o kasambahay o whatever o kaibigan, alamin ho natin bukas yan. Kasama natin si Dr. Camille Garcia ng Pest to Pest. At ang ating pong mapapanood ngayong gabi na episode sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay napanood kanina umaga sa Pest to Pest sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At mayroon po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Maaari po kayo magpadala ng inyong komentaryo kung sakaling nagbubula ang bibig ninyo sa galit sa istorya na inyong mapapanood ngayon. Magpadala ho kayo ng mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Okay? Narito ang ating episode ngayong gabi. Pinamagatang Video kay Pamor, Puyat Pamor. Alamin natin, hindi ho makatulog kami video kay ng kapitbahay natin. Narito at panoorin natin. Gaano nga ba kalakas ang kantahan sa kapitbahay, Ate Leia, para umabot ka dito sa face to face? Malakas na malakas. Ay, bayan. Malakas na malakas ho. Mas malakas pa sa boses mo? Mas malakas pa po. Mas malakas pa sa mga tao dito sa paligid. Ah, talaga? Okay, pero gaano ba ito kadalas, Ate Leia? Bakit ka nagagalit kung ito naman ay nasa okasyon ba? Araw-araw ba? Ito nga, 3 beses sa isang linggo. Inaabot ho ng hanggang alauna ng madaling araw. Ay, bawal! Dapat mga 12:59 bawal yun.
Kapag may barangay pag may barangay, tumitigil. 1 a.m., 10 Tumitigil p.m. sila. na alam ko. Nananadya ho. Pag alis ng mga barangay, game na naman sila sa kantahan nila. Okay, pero saan ba sila nagkakantahan? Sa loob o sa labas ng bahay? Sa labas ho ng bahay. Naku, patay sila Sa doon. labas ho. Bawal pa rin yun. Pero sila lang ba ang may sing-alongan dyan sa lugar ninyo? Kayo ba nagsising-along din dati? Nagsisingalong din po kami. Oh, may, tapos? may mga kasiyahan din po sa bahay Okay. namin. Pero may limitasyon naman po. Pag may tulog na, kailangan patayin na yung ano. Or hinaan naman ho. Okay, pero tanong natin ha, hanggang anong oras ang dapat sa pagkakaalam mo, Leia? Anong oras dapat nag-uumpisa at anong oras natatapos? 6 to 10 dapat. Oo. Ano na yun yung video. Nadulas ka doon? Umaabot ka ng alas 12? Umabot to, pero mahina na. Kami Mahina na lang na. po yung nakakarinig sa bahay. Kasi mahirap Dun. talaga, no? Minsan ang tao Pero may talaga may natutulog ng alas may 10 na. Minsan may alas 9, lalo na pag may mga bata na may school o di kaya merong mga senior. Oo, nakakabulahaw talaga. Lalo na kung lasing na yung kumakanta Oo. tapos wala na sa tono. Saka, mahirap na pag marami na nakapila. Siyempre, hintayin mo yung kanta mo. Totoo. Walo. Naku, Eh, ano ba dancing yan? queen pa naman yung nasa dulo eh. So, paborito. at sa lakas ng speakers niya, dahil ang sinasabi niya sa'yo, inggit ka lang sa speakers niya. So sa lakas ba ng speakers niya, masasabi mo ba na naririnig ito ng buong barangay? Buong barangay ho, nakakadinig mo. Pero, Hanggang yung kalsada namin. pero sinabi mo pinuntahan na to ng barangay. Pinuntahan na ho, pero Naikat dead pa rin man daw. lang ho sa kanya. Ang astig talaga ng taong to. Siga. Oho. Okay. Paano kaya sasagutin ni Reynaldo ang mga paratang ni Leia? Tawagin natin, Reynaldo, pasok. Ito mukha mo ha! Bukas yung manila ka. Hindi totoo yan. Wag na. Hindi naman pinatulan ni Reynaldo. Oo. Kasi, okay. Reynaldo, bakit sabi mo, naiinggit lang si Leia sa kantahan ninyo kaya galit na galit ito? Bakit siya kailangan mainggit? Totoo po yung kasi po, dumadating po sa point na pag kami pa nagpapatugtog po siya, hindi po natin masabi na sinasadya po namin yung ganong sitwasyon po namin na pag nagpapatugtog daw po siya. Mas malakas po kasi yung aking kaya po siya nagagalit sa amin. Nagkakasabay kayo. Opo. Magkadikit lang ba yung bahay Opo, ninyo? pader lang po yung pagitan. Pader lang ang pagitan. Okay, so, pag Pag nagpapatugtog, nananadya ka, nanandyan Hindi ako ka. nananadya. No. bakit kailangan kayong magkasabay kung pwede namang ikaw bukas, ako ngayon, yung gano'n, no? So, minsan nagkakataon. Di po natin masabi kasi may dadating po yung mga barkada ko na nakipag-inuman, tapos nag-inuman din po sila. May ganun pong darating eh. So, ano nangyayari pagka gano'n na nagkakagulo kayo? Imbis na nag-enjoy kayo, nag-aaway na lang kayo. Nagpapalakasan kayo ng speaker. Yung mga tropa ko rin po, hindi ko naman mamalayan. Siyempre po, akala na po niya, nananadya na po ako sa ginagawa ko. Sobrang lasing na po siguro ako. Yung mga tropa ko naman, lalong nilakasan. Hanggang anong oras ba kayo nag-uumpisa? Mga hapon po. Okay, hapon hanggang... Mga, sabi natin bago mag-10. Isang beses lang po nangyari sa akin, mga Hoy, alauna na alauna yun. po. Hindi ka Totoo yun. tumingin ng Amin, oras hindi ko- mo, ha? Totoo yun, Mayos mga ka. alauna, mag-alauna kasi. Birthday ko po yun. Hindi ka marunong Isang beses lang yun, birthday Opo, mo. birthday ko po. Yung iba, yung karaniwan. Bago po mag-alas 10. Ayun. Pag nasita po kami ng barangay, napasok na po kami sa loob. Doon na po kami nagiinuman sa loob. Okay, so totoo ba na pagka nasita kayo ng barangay, pag alis ng barangay, tutugtog ulit ng malakas? Yung mga tropa ko po kasi makukulit eh. So, Pag sinaway ko po, sabi niya, Dian, huwag ka matakot dyan. Ganun po. Angas mo talaga, ang angas mo. Angas okay. mo. Actually, mamaya meron naman tayong trio tagapayo. I think kailan marinig ang trio tagapayo, lalo na si Attorney Lorna, no? Kasi meron talagang... may mga kaso sa ganyan, yung nakakabulahaw tayo, nakakastorbo tayo. Pero ako naman bilang tao, paano ba talaga tayo nag-e-enjoy nang meron tayong kalayaan sa pamamahay natin, 'di ba? Pwede kasi tayo mag-enjoy, pero yung mga bisita natin, responsable natin yan, Reynaldo, ha? Apo. Hindi natin sila pwedeng, kasi mga barkada ko, hindi ko masaway. Ako,
sinasabi ko diretso sa mga kaibigan ko na, hanggang ngayon lang tayo, tapos hanggang ganitong oras lang tayo ha, okay na, hinaanan natin. Kasi tayo naman ang puputukan, tayo nakatira dun eh. Tayo ang babalikan ni barangay. Sa inyo naman, Ate Lea, kung bakit sa tingin mo nagkakataon na nagkakasabay pa kayo nagpapatugtog? Inano niya talaga, may galit to sa akin niya ng matindi. Bakit? Ano ba yung sa tingin mong galit niya? Wala akong galit sa'yo. May galit ka sa akin. Ano nga, Lea? Inaano mo yan eh. Wala akong galit sa'yo. Lagi na lang, inaano mo, yung e-bike mo, Ikaw ang may galit sa akin. nakakabalang yan sa Pagdadaan niya ako, lagi ka nakatingin sa akin ng masama, di ba? Dalawa kayo. Lagi niyo pinagkikisisan. Sino yung isa? O, chismosa kami. Ganon, Ba, dumating natin sa barangay, di pa tayo nakontento, nakarating pa tayo dito. Ha? Okay. Diba? Reynaldo, yung meron kang e-bike na nakahambalang, sa tingin mo yan din yung... Sa harapan po ng bahay namin. Pag dumadaan po ako, pinapatabi ko lang po sila. Nakahagang na nga yung mga inuman nyo, pati e-bike mo, nakahagang pa din. Yung ano Di ko, totoo yan. yung tindahan ko, wala nang nabili. Ha? Pero issue ka sa akin sa hanap buhay ko. Ha? Ilang beses kitang kinausap ng maayos, pakihinaan yung video mo. Kasi ako'y natutulog na. At may hanap buhay pa ako sa umaga. Anong ikaiinggit nila, Rodeline, kay Reynaldo sa tingin mo? Kada meron po kasing bago kay Reynaldo, lagi po nilang pinachichismisan, may bago na naman siya, ganito ganyan, bakit sana naman ang galing yun? Parang naiinggit po sila lagi kada... Sobrang inggit po sila, talaga naiinggit sila. Tapos kapag nagiinuman po kasi kami madalas, lalo na po nung birthday po niya nung 17, nagiinuman po kami. Tapos nagagalit sila kasi yung video okay daw malakas. Nagkasabay po kasi yung video okay nila sa video okay namin. Siguro po kasi malit po kasi yung video okay nila kaysa sa video okay namin. Okay, so kaya sa tingin mo, doon nang gagaling yon, nabubwisit na sila. Opo. Pero gaano ba kayo kadalas kasi mag-video okehan? Minsan po, kapag may dumarating po na kaibigan, 3 beses sa isang Magkapit-bahay linggo. ba kayo? Opo, magkapit-bahay lang. Magkababata po kasi kami. Okay, Kaya so lagi din po kayo magkasama. may mga barkada kayo Opo, doon sa madami area po. na yon. Opo, madami po. Okay, so narinig niyo naman si Attorney Lorna, no? Yung sinasabi niya kanina na hindi masamang mag-enjoy, pero dapat wala tayong napeperwisyo. Kaya ganito yung nangyayari. Pero syempre, hindi rin natin pwedeng pakialaman yung ating mga kapitbahay kung ano man ang may bago sa kanila. Okay. Rodeline, ikaw daw ang madalas mag-ayang uminom. Hindi po totoo yan. Madalas akong nag-aaya. Hindi totoo yan. Nag-aaya lang sila sa akin. Nag-aaya lang Dikit ka sila ng sa dikit akin. yan. Nakasama mo dyan. Hindi totoo yan. Siyempre magkababata kami kaya lagi kami magkasama. Ano yun, ate? I'll be very honest with you, tatakot ako na pumunta sa inyong lugar. Di ko alam kung ginagawa niyo yung ginawa niyo rito sa barangay. Parang isang lugar yan, ha? Pagkakapit-bahay. Nakakatakot lumaki yung mga anak namin dun sa lugar ninyo. At sana tablan kayo dun sa sinasabi ko. Sa simbahan natin, meron tayong tinatawag na Synod on Synodality. Medyo malalim. Hindi ko na maintindihan eh. Synod on Synodality. Ano raw dahilan at ginawa ng simbahan ito? Yung mga nagsisimba sa inyo, nadidinig nyo na yan. Ang purpose ng simbahan para makinig sa boses ng bawat isang kaanib ng simbahan para malaman ang problema, ma-address ang problema. Kung may magandang nangyayari, mapuri kayo ng simbahan at ipagpatuloy yung magandang ginagawa natin. Mukhang wala tayong synodality kasi nagsasabayan tayo rito ng pagsasalita. Sa komunikasyon, may isang nagsasalita, may isang nakikinig. Kailangan yon. Isang nakikinig, isang nagsasalita. Hindi pwedeng puro salita lang. Kailangan may nakikinig, no? Obviously, sa inyong magkakapitbahay, nawala yung synodality, nawala yung pakikinig, yung pagko-communicate. Kasi, ewan ko naman kung anong nirereklamo ni Lea na masyadong maingay itong si Reynaldo doon sa kanyang pag-videoke sa kanilang bahay. Yung pala naman sinasabayan. Sinasabayan naman pala ni Lea ng pagpapatugtog din at pagkanta doon sa kanyang bahay. So, sino dapat magreklamo sa inyong dalawa? Yung kapitbahay ninyo.
ang dapat na nagre-reklamo at kayong dalawa ang dapat nire-reklamo. See? Now, tama, meron tayong batas, Reynaldo at saka Leia, hanggang 10 p.m. lang. Mahusay kayong kumanta o hindi mahusay, hanggang 10 p.m. lang kayo. Pero hindi yan nangangahulugan, and I'm sure si Attorney will agree with me, na hindi porke nasa oras tayo ng pagkanta, itotodo natin ang volume ng ating speakers para madinig ng kapitbahay natin. Kung maganda kayong kumanta, miski hindi nyo na itodo yan, maa-appreciate ng tao. Actually, kaya tayo kumakanta sa videoke, sa karaoke, gusto nating ma-appreciate natin sa sarili natin yung ganda ng boses natin. Hindi kayo nagko-concert. Manong, wala kayong bayad. Huwag niyo sayangin ang boses niyo. Nagsusubigaw kayo, hindi kayo ma-appreciate. Babaan niyo lang. Babaan niyo lang ang volume and enjoy your music. Whatever genre yung type mo, enjoy mo lang. Yun lang, tandaan nyo ho, sana tumanim sa isip nyo, nakakatakot po na pumunta sa inyong barangay sa klase ng pinakita nyo sa amin dito. Pagpasok pa lang sa set, away na hinahanap. We are not civilized people pag ganyan. Baguhin po natin yan. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Thank you so much. Totoo yan. Alam nyo, kahit magandang boses nyo, kahit pangit ang boses nyo, pag masyadong malakas na ang sound, nakakairita. Di ba? So, kung maganda man ang boses mo at ayos sa ayos lang naman ang level, hindi mo na kinakailangan paglakasan pa. Pag maganda ang boses ng kumakanta, lalapitan kayo ng kapitbahay, mauupo kami dun sa harap nyo, papanoorin namin kayo. Pero kung talaga nakakairita kayo, may oras nga talaga ng pagkanta. Sabi ni Lynn ng Brussels, Belgium, ganyan talaga dyan sa Pilipinas. Wala nang respeto sa kapwa-tao. Yung mga nagkakantahan, walang pakialam. Ano na? Ayan, mabuisit ka. Di ba? Ganyan nga ho. Kanina, ano ba yun? Nagmamanay ako kanina kasama ko yung anak ko Meron kaming mga napuna along the way doon sa pupuntahan namin na talagang hindi na pinapansin. Nagkaka-traffic. Papunta kami ng Makati kanina Kaka-traffic. Makita mo yung mga nakamotorsiklo dumadaan doon sa bike lane. Yung motorsiklo, meron na silang, ang tawag dito, meron ng lane para sa motorsiklo, di ba? Nakikihalo pa rin dun sa mga lane para sa mga four-wheel vehicles. So, wala talagang direksyon. Kasi wala naman nang huhuli. Di ba? Hindi naman kikita dyan Hindi kikita dyan. Pag tinikitan mo yan. Unless, mag-offer ka. Pwede ko kayo magpadala ng mensahe nyo, Sabi ni Lina, magbigayan po kayo, magkakapitbahay pa naman kayo. Ang tatapang nyo, wala kayong respeto sa isa't isa. Obvious naman na may inggitang pangyayari. Umayos na kayo para hindi umabot sa matinding kaguluhan. Kasi yung isa, bakit masyado malakas ng speaker nun? Bakit yung speaker ko mahina? Lakas ko nga yung speaker ko para mainis siya. Hindi umabot yung lakas ng speaker niya, mahina Mas mamahalin yung speaker nung isa Nagkainggita na. Minsan pag hindi tayo makahabol sa kayabangan ng iba, nakakainis na tayo naiinis gumagawa ng lahat ng paraan para masapawan natin yung kayabangan ng iba at para makita ng tao na mas mayabang tayo sa kanila. Kailan kaya mangyayari yung Tumahimik muna tayo at yan ang problema natin sa mundo. Masyadong maingay ang mundo. Maingay na, hindi lamang ingay ng mga busina ng sasakyan. Ingay ng kawalang respeto sa kapwa. Iyan ang mundo ngayon, maingay. Kaya kailangan tumahimik tayo paminsan-minsan at nang madinig natin ang tinig ng Diyos sa katahimikan ng ating puso. Babalik po ang programang Dr. Love Radio Show, Wednesday edition, September 11, ang ating oras, 10:00 ng gabi.
Maraming salamat. Second portion ng ating programa ganap ng 10 minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi. Ngayon po ay 11 ng buwan ng Setyembre, araw ng Miyerkules, at ngayon ay nagdiriwang ng kaarawan ng aking pamangkin si Giorgio Esteban Serafica. Nakikinig siya ngayon. Happy birthday to you, and may you have many more, and may the Lord continue to bless your life. Happy birthday to you, si Giorgio Esteban Serafica. Happy birthday to you. Yon. Sino pa? Si Giorgio Eusebio ay nagbe-birthday din ngayon, itong araw na ito, di ba? Magandang gabi rin kay Edna Calleja na nakatutok palagi sa ating programa. Good evening and happy listening. Magandang gabi rin kay Chato Saclute na ngayon ay nakatutok sa ating programa every night since 1997. Okay, 11 after 1. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, bago natin i-introduce ang ating panauhin si Fatima Soriano, nais kong ihatid sa inyo ang mabuting balita para sa araw na ito ng Miyerkules para mapagnilayan po natin sa tulong ng ating panauhin, Miss Fatima Soriano. Narito ang ating mabuting balita sa araw na ito. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, 11 ng buwan ng Setyembre. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sa ngayon kay San Lucas, talata 20 hanggang 26. Tumingin si Jesus sa kanyang niyo, ang paghahari ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo ay bubusugin. Pinagpala kayong umiiyak ngayon, sapagkat kayo ay tatawa na may galak. Pinagpala kayong kinapupuotan, kayo ng mga tao, at kapag itinatakwil nila kayo. Pinagpala kayo kung pinapahiya kayo ng mga tao at itinuturing nila ang iyong pangalan na dahil sa akin na anak ng tao. Magalak kayo sa araw na yun at lumukso sa kagalakan. Narito, malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ganito rin ang ginawa ng mga ninuno nila sa mga propeta. Saaban ninyo na mayayaman sapagkat tinatanggap ninyo ang inyong kaaliwan. Saaban ninyo na mga busog, sapagkat kayo ay magugutom. Saaban ninyo na kung ang lahat ng tao ay nagsasabi ng mabuti patungkol sa inyo. Ganito rin ang ginawa ng mga ninuno nila sa mga bulaang propeta. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Ang ating oras ng 15 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Naalala ko lang, Jake, itong araw na ito ay 11 ng Setyembre at ito ay isang araw na talagang nagulo at nayanig ang Estados Unidos nang pabagsakin ang Twin Towers ng World Trade Center sa New York. Natatandaan po ninyo, maraming namatay dyan at kitang-kita ng mundo ang nangyari dyan, kagagawa ng mga turist, at talagang napakarami po namatay. Dito nabutata ang Estados Unidos at nagsilbing aral sa kanila.
At naisip ko lang, yung 9/11, September 11, ano? Hindi ko matandaan kung anong taon yun. Pero September 11 talagang, 2001 ba yun? Yun. Talagang nagulo ang mundo. At ito rin ang pumapasok sa isip natin kapag ating binabasa ang Ebanghelyo na may kinalaman sa The Beatitudes. At doon naganap yung pagpangangaral ng ating Panginoon dito sa ikinukwento ni San Lucas sa ika-6 na kabanata, talata 20 hanggang 26, yung pagpapala sa pagiging aba ng tao. Para ipaliwanag po ang Beatitudes para sa atin, kasama natin ngayong gabi ang ating anghel ng programang ito, si Miss Fatima Soriano, all the way from San... Good evening po, Brother June. Sa inyo po at sa lahat ko lang nakikinig po ngayon. Kamusta po kayo? Mabuti po naman. Kumusta naman sa inyo dyan? Alam ko umaga pa lang dyan. Opo, mabuti naman po, Brother June. Salamat po. Medyo, it's cooler po in the mornings, no? Pero pag po sumapit na yung araw, medyo may konti pa rin po talagang init. Sobrang talagang hahanap ka ng ways para po magpalamig ng kaunti. Oo, kasama pa yan sa heat wave o sa mga, yung heat wave na tinatawag dyan, di ba? Pero ano ngayon, September, by next month, magsisimula ng malaglag ang mga mga dahon, ano? Ayan, fall na. Oo, indikasyon na yan ng pagpasok ng lamig. Ito yung sinasabi sa isang bahagi sa Ebanghelyo, Fatima, na alam natin ko kailan malalaglag ang mga dahon, ano? Pero hindi natin masabi kung ano yung kahihinat na natin, di ba? Yan ang isang bagay na wika nga ay nakapagtataka sa atin. We are trying to get back at Fatima Soriano. Medyo nalaglag yung kanyang video. Tutulungan po tayo ni Fatima Soriano dito sa ating Ebanghelyo ngayon sa araw na ito. At ito ang pagpapahayag ng pagpapabuhay na tila baga sa pakiramdam nila wala na silang pag-asa. Parang na pinanghihinaan ng loob, lalo na kapag ipinahayag nilang mabuting balita ng Panginoon. Pinanghihinaan ng loob sapagkat sabi nga nung iba, kung kailan namin nakilala ang Panginoon, at saka naman, parang naging mahirap ang buhay namin. Parang lalo kaming madaling matukso at daming tukso ang nakapaligid sa amin. Ito po ay isang indikasyon lamang na kapag sa tingin natin ay higit na napakaraming tukso ang nasa paligid natin matapos nating tanggapin si Kristo at ipahayag ang kanyang mga salita, ito ay indikasyon lamang po na nakikita natin ang kaibahan sa dati nating buhay. Mas lalo nating nakikita ang liwanag ngayon at kung may liwanag sa ating kapaligiran natin sa Panginoon. Kaya binigyan tayo ng assurance, ng affirmation, sabi nga, ng Panginoong Jesucristo nang ipahayag niya sa kanyang mga apostol itong Beatitudes. Let's get back to Fatima Soriano. Timmy, welcome back. Yes po, Brother June. Hello po. Medyo nawala ang video natin kanina. Okay po. Yung tungkol dito sa Beatitudes, yung pagpapakababa natin, sinabi na ng Panginoon ito na mahihirapan tayo the moment na pangalandakan natin ang pangalan ni Kristo at ang aral ng Panginoon. Dahil maraming magagalit sa atin, marami ang tatalikod na kaibigan, marami ang hahatol sa atin. Ito'y isa sa mga ipinaliwanag ng Panginoon sa atin na mangyayari dahil nangyari ito sa mga propeta nung araw pa, di ba? Opo. At I'm sure, di ba po, maya-maya, pag malalaman po natin sa kwento rin ng buhay ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga apostol, na mangyayari po ito sa kanila kasi sobrang nakadiin ang kanilang mga buhay, nakatanim sa pangalan at sa pagkatao ng Panginoon. Kaya pinoproclaim po nila ito. And then later on in life, they were persecuted, they were judged, di ba po, they were talagang even executed kasi hindi nila binibitawan
hindi lang paniniwala, kundi pananalig at pinanghahawakan nila yung pangalan ng Panginoon. And but this gospel, I think it's a beautiful reassurance po for us. Kasi hindi naman nawawala lahat ng problema, hindi nawawala ang pagsubok. Pero kaya siguro sa tingin po natin, parang bakit kung kailang nag-umpisa akong magdasal, parang doon na, di ba? Parang doon na dagdagan yung problema ko. Parang biglang dumami yung ipagdadasal ko. Totoo. Di ba po? Parang lalong bumigat yung krus. Siguro, we only think that because ngayon, hindi na katulad ng dati. Kaisa na natin si Kristo sa buhay natin. And kapag kaisa natin si Kristo, yung buhay niya din, yung magiging buhay natin. This life was not, you know, all fame and glamour na lahat pinupuri siya, lahat naniniwala sa kanya. Hindi po. May mga nagpe-persecute sa kanya, kine-question ang kanyang mga salita, hindi po ba? Pero I believe, sinyalis lamang to na talagang totoo ang iyong pakikiloob kay Kristo. Hindi sinasabi ng Panginoon na kailangan mo maghirap para, kailangan mo masaktan, para maramdaman mo na ako'y kaisa mo. Hindi. Kundi sinasabi niya na sa pamamagitan nito, mas lalong lalalim ang pakikipag-ugnayan ko sa iyo. At bukod doon, syempre, pag-asa rin po to para sa atin ng mga nahihirapan ngayon na nagtatanong, may Diyos pa ba? Alam mo yun, lagi na lang kaming nagugutom. Yes. Diba? Lagi na lang kaming umiiyak, tumatangis. Nasaan ang Diyos? And ito pong mga Beatitudes, they're reminding us na, hindi, yung pagluha mo sa mundo, walang-wala yan. Sa pagngiti at pagtawa at pagkakaroon mo ng kagalakan pagdating mo sa kaharian ng Diyos. Yung parang sinasabi ng Panginoon na dadaanan mo yan kasi dinaanan niya ng mga propeta pero may gantimpalang nakalaan sa iyo, di ba? Opo, And kanina nabanggit mo, Timmy, yung Panginoon na siya man mismo ay pinersecute, di ba? Kaya sinabi na ng Panginoon sa atin yan na pag sumunod tayo sa Kanya, nako siguruhin mong dalin mo ang krus mo araw-araw and you will be persecuted. I could imagine when he was in Nazareth, doon siya lumaki, di ba, sa Nazareth? At nagsimula na siyang nangangaral sa kanyang sariling bayan, hindi ba nga isinusuka, itinatakwil siya ng mga taga-Nazareth? Kaya iniwanan niya ang Nazareth at nagpunta siya doon. Umalis siya. Nagpunta siya dyan sa may gawin ng Galilea, sa Capernaum. Dyan siya tumira sa bahay ni St. Peter. At dyan siya nag-aaral, dyan siya nagpaalis ng mga demonyo, nagpagaling, dyan niya inihatid ang mabuting balita. Kasi doon sa sariling bayan niya mismo, ayaw siyang tanggapin. Now, yung naalala ko, yung pinakamatanda at huling apostol ng Panginoon na namatay, si St. John the Evangelist, di ba? Siya yung ikinulong sa tower ng isang palasyo, ginutom siya doon. Kung ano pang ginawa sa kanyang, pinahirapan pa siya, hindi siya namatay kaagad. Pero talagang tumanda na siya, no? Sa pagpapahayag ng mabuting balita diyan sa Ephesus, inikot niya sa Turkey, inikot niya yan, kahit matanda na siya. Pero bakit kaya nga, sabi kanina, bakit nga kaya kung kailan natin tinanggap ang Panginoon, lalo naman tayong parang laging tinutukso at nakikita nating parami ang mga pagsubok sa atin kung kailan mo tinanggap si Kristo? I think bukod, Brother Jun, dun sa nabanggit natin kanina, no, na syempre kaisa mo na ang Panginoon, si Jesus. So yung kanyang sufferings, yung kanyang krus, they become yours too. I think bukod po dun na nabanggit yung mga tukso. Naku, lalo po tayong sinusubukan ng masama na ilayo kay Kristo. Lalo tayong niyayanig, tinutukso at sinasabi sa atin na, ayan, nakita mo, sumusunod ka kay Kristo, pero bakit hindi ka pa rin nawawala ng problema? Diba? Bakit sumusunod ka kay Kristo, pero napakadali pa rin sa'yong magkasala? Napakadali pa rin sa'yong magsabi ng hindi magaganda? Yung ano po ang tawag doon, yung parang, yung kahinaan natin is being also exploited and turned into that na, ayan, mahina ka naman pala. Gustong ng masama na isipin natin, ay, ang hina ko nga, sumusunod na ako kay Kristo, pero ganito pa rin ako, ay wala na akong pag-asa. Makasalanan nga ako. And then, lalayo ka na naman kay Jesus kasi sa tingin mo naman, hindi ka naman niya na
mamahalin, hindi ka na niya ililigtas dahil ikay makasalanan. Pero again, nire-reassure tayo ni Lord na kumapit lang tayo. Huwag tayong magpayanig at siya ang siyang magliligtas talaga sa atin and babasbas sa atin kahit anumang pagsubok pa ng buhay ang ibigay sa atin. Yung binanggit mo kanina, Fatima, alam mo, sa social media, pag merong mga issues sa social media na nadadaanan ko, nababasa ko yung mga issues. Yes. And people sometimes talk about the sins of the world. Ngayon, yung iba naman, ang sinasabi, kung makahatol naman kayo, lahat naman tayo makasalanan, di ba? Yes, parang porque lahat tayo makasalanan, na-justify na ipagpatuloy na natin ang paggawa ng kasalanan, di ba? At totoo na lahat tayo makasalanan, pati mga pare, pati Pope natin, makasalanan din, nagkakasala din yan. Pero meron silang intention na ituwid ang buhay. At doon sa nakikita nilang kamalian, ipinahahayag nila sapagkat yan ang tungkulin natin ng mga Kristiyano na ipahayag ang katotohanan. At kung may makita tayong mali, hindi natin po pwedeng sabihin pare-pareho tayo makasalanan. Gawin na lang natin yung kasalanan ng iba. After all, makasalanan tayo, di ba? Yes. Parang nadi-defeat yung purpose ng Panginoon. Hindi ganun Yeah. Pag nakilala mo si Kristo, ibibigay mo yung katotohanan. Oo, at makasalanan ako, pero nagpipilit akong magpakabanal at yung kaliitan ko ay maging dahilan para makatisuran ng ibang nagkakasala. Di ba? Yes. Tama po. And di ba, Brother Jun, sabi po sa ating kasalanan din yun, yung sins of omission, yung nakita mo na may kamalian o nakita mo na may kasinungalingan. Ay tatahimik ka na lang. Tapos wala kang ginawa. Parang form din ng kasalanan yun because you're enabling the sin to continue. That's right. Hindi natin sinasabing na mamimilit tayo para sa isang tao na magbago buhay, na talagang we're gonna be all in their face about it. Hindi yun Pero nagagawin natin ang makakaya natin na mapayuhan sila, maituwid, at maiproklama kung siguro ito yung dapat niyong marinig, no? Ito yung tamang dapat gawin sa sitwasyon na ito. Mali kasi itong nangyayari ngayon. Di ba na wala pong masama sa pagsasabi ng totoo dahil kapag hinayaan mong magtuloy ang kasinungalingan, isipin na lang natin mas marami pong masasaktan or maloloko or maliligaw. But if you proclaim the truth, kahit isang tao man lang na magbago, na maniwala at na matuwid ang buhay at na magsikap, tama po kayo, napahalaga ng intensyon. At na magsikap na baguhin yung buhay. Malaking bagay na po. Iyan ang purpose ng existence natin, ang ipahayag ang katotohanan. The truth, di ba? Kaya pag nababasa ko, sabi ko, ang pananaw ng tao ngayon, nino-normalize na ang bagay na mali. Nino-normalize na. They come up with different terminologies. Iba-ibang mga pangalan, iba-ibang mga terms na ginagamit nila to justify the wrong na nangyayari sa mundo. Ginagawa nilang normal yung bagay na mali. Kasi ituturo sa'yo, bakit sinasabi mong ganyan? Bakit hindi ka ba makasalanan din? In other words, kung ikaw ay makasalanan, ako ay makasalanan, sila ay makasalanan, di lahat tayo maging makasalanan na lamang. Wag na nating baguhin, gawin na nating normal 'yun. 'Di ba? Hindi 'yun ang inaasahan ng Panginoon sa atin 'di ba, Timmy? Ang maganda pa lang sagot doon, no, Brother June, pag sinabi sa'yo or may sinabihan ka na, lahat naman tayo makasalanan Kaya nga, dapat lahat tayo sikapin natin maituwid yung kasalanan. Hindi pwedeng altogether magbabas na lang tayo dun sa kasalanan na, okay, ikaw rin ba makasalanan ka? Okay, gano'n na lang. Di ba? Parang normal na. Hindi ng buhay natin. Normal na. Gawin na natin yung mali dahil lahat naman tayo ay makasalanan. Everybody's doing it. So nawala na ang purpose kung bakit nagkatawan tao si Kristo. Nawala na ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus. Dahil tayo, ibinabalik natin yung ating sarili doon sa kasalanan at ginagawa nating normal yung kasalanan. Yung bagay na mali, di ba? Anyway,
Isang bagay, Timmy, before we let you go and before we ask you to lead us in prayer, Yes. sa ika-21 talata ng Ebanghelyo ni San Lucas, babasahin ko lang. Okay po. Bigyan mo lang ito ng konting paliwanag and then we shift to your prayers. Ang sabi Okay dito po. sa talata 21, pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo ay bubusugin. Ito ba yung nagugutom na kumakalam ang sikmura? Yan. Pinagpala kayong umiiyak ngayon sapagkat kayo'y tatawa na may galak. Ito ba yung mga nawala ng mga mahal sa buhay, yung dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, may takot at may pangamba? Pinagpala kayo kapag kinapupuutan kayo ng mga tao at kapag itinatakwil nila kayo. Ito yung sinasabi ko sa iyo na makasalanan ka rin naman di ba? Bakit ka yan, di ba? Pinagpala kayo kung pinapahiya kayo ng mga tao at itinuturing nila ang inyong pangalan na tulad sa masama. Pinagpala kayo kapag ang mga ito ay ginawa sa inyo dahil sa akin na anak ng tao. Isang maigsing paliwanag lang, Timmy, doon sa binasa kong yon, and then we shift to your prayers. Alam niyo po, Brother Jun, yung sinasabi ng Panginoon na pinagpala, yung mga nagugutom. Tama po kayo, hindi lang yung physical yung mga nagugutom spiritually. Those who are yearning for something that they can't name. Diba? Yes. Na nauuhaw sa pagmamahal, sa kapayapaan. And ganun din po yung mga tumatangis ngayon, hindi man agad mawawala yung kanilang luha dito sa mundo. Lalo na yung tama kayo, nawala ng mahal sa buhay, yung mga may problema. Sa piling ng Diyos, lalo na pagbalik sa Kanya, sa ating tahanan sa Kanyang piling, wala na po lahat yun. Kasi makikita-kita ulit tayo ng mga in that hope of the resurrection, makikita tayo ng mga mahal natin sa buhay, yung mga sorrows na nandito sa mundo, mawawalang lahat yun dun sa heaven kung saan talagang walang tears, walang suffering doon. Oo. And higit sa lahat, yun pong mga iba sa atin na patuloy na tama isinusuka ng mundo dahil sa pagtitiwala at pagmamahal natin at pagsunod sa Diyos. Yes. Kung lahat pong yan ay ginagawa natin para sa Kanya at hindi para sa sarili nating kapakanan or gusto lang natin, ayoko nito, binabash nila ako dahil naniniwala ako kay Lord. Hindi naman ako sisikat nito. Hindi ganun. Kung gagawin natin for the glory of God na, you know what? I don't need the world's approval. Ang kailangan ko lang, ang galing sa Diyos. Yung approval niya, yung pagmamahal niya. Kung mayroon po tayo nun, forget the world. Dahil pagdating natin sa langit, yung gantimpalang makakamit natin ay ngiti. At saka pagsabi sa atin ni Lord na, anak, well done. Well done sa iyong ginawa. Mission accomplished ka na. Yes, sarap pakinggan, ano? Ang sarap po talaga. Yung pagdating ng araw na makakaharap mo ng Panginoon, ito yung gantimpala niya. Just the mere presence of the Lord before you, yun na talagang tatakpanan niya lahat ng paghihirap at lahat ng kalungkutan mo. Di ba? Yes. Opo. Totoo po yan. Well, anyway. Walang-wala yung mga ligayang kayang ibigay ng mundong ito. Dun sa mararamdaman ng puso mo, pagkaharap mo na siya at sinabi niya sa iyong mga salitang yun and i-welcome ka na niya sa eternity with Him. Anyway, Timmy, isama natin sa prayers natin yung mga nakikinig sa programa natin who are going through a lot of pains and sufferings right now. Yung mga tipong naguguluhan, hindi alam kung saan ang direksyon ng buhay. Mga may fear, may takot. Yung mga naliligaw ng maling paniniwala na naglalayo ang kanilang pananampalataya kay Kristo na tunay na anak ng Diyos. At sa halip ang pinaniniwalaan ay iba na malayo sa Panginoon. Let's offer these prayers to the Lord. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay pag-asa sa amin. Sa aming mga pusong nauuhaw, nagugutom, at naliligaw. Lord, basbasan niyo po kami ngayon at paalala niyo po sa amin kami ay pinagpapala.
Kahit po kami nagugutom at naghahanap, binubusog po ninyo kami ng inyong pagmamahal. Kahit po kami tumatangis, Lord Jesus, you bring us comfort and joy. And Lord, kapag po ang mga binabato sa amin ng mundo ay masasakit na salita, kayo po ang nagbibigay pagmamahal at pag-asa sa amin. Dahil ginagawa po namin ang lahat ng aming ginagawa para sa inyo, in our words, in our actions, and in our thoughts. Nawa po'y huwag kaming mayanig mula sa pagkapit namin sa inyo at sa patuloy naming pagsunod sa inyo at pagiging halimbawa sa iba. Lalo na po sa aming mga kapatid, Lord, na patuloy pa rin naliligaw. Lord, please make us your light for the world. Lalo na po para sa mga tao na bukod sa naliligaw ng landas ay nalilito. Hindi na po alam kung kanino makikinig, maniniwala at susunod. Lord, turuan niyo po kami na ipahayag sa kanila ang inyong salita upang ang inyong tinig ang kanilang marinig, ang inyong boses ang kanilang sundan, at ang inyong salita at gawa ang kanilang makita at paniwalaan, upang maahon po sila sa buhay ng kasalanan at madala na po sa buhay na walang hanggan na naghihintay sa aming lahat sa piling po ninyo. Lord Jesus, we can't do this without you. We are human, and yet we are flawed. So kailangan po namin ng inyong paggabay at ng inyong pagmamahal. We thank you, Lord Jesus. Thank you for giving us hope and reassurance through the Beatitudes. Thank you, Holy Spirit, sa inyong pagtuturo at paggabay. At salamat po, dear Mama Mary, sa patuloy na pananalangin para sa amin at sa inyo pong yakap sa amin na inyong mga anak. We trust in you, Lord Jesus, and we love you, dear Mother Mary. Amen. Amen. Maraming salamat, Fatima. Thank you so much. Ibang talaga yung liwanag, yung liwanag na naibabahagi mo sa amin. We thank God for sending it to us every Wednesday, and we always pray for your family that the Lord may always bless them. Maraming salamat, Fatima. Salamat po, Brother June, and we thank God always din po that we have this opportunity every Wednesday para po mag-reflect talaga with you. Maraming salamat. We'll see you again next week. Yes! Okay na po na bago po tayo magtapos, pwede ko po bang batiin ng some people who are celebrating their birthday? Of course. Go ahead. Okay, so one po is nag-celebrate po siya ng kanyang birthday kahapon. One of my cousins po, si Migs Haleco, celebrated his birthday yesterday. Happy birthday, Migs! Happy birthday! He missed you. God bless you. And ang isa po naman ay magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas. Siya po ay aming long-time musician dito po sa aming parish, sa St. Mary's. And mahal na mahal naming kaibigan na magdiriwang ng birthday niya tomorrow, si Kuya Mark Villas. Happy birthday, Kuya Mark! Happy birthday, Mark! Wow, God bless you. Tomorrow. Talaga na, malaking handaan yan bukas. Ay, sigurado po. Pupusugin daw tayo. Opo. Yes. Thank you so much. Maraming salamat, Timmy. We'll see you again next week. Salamat po, Brother June. See you next week po. God bless you po. God bless you too. Mga kaibigan, ating po nakasama Miss Fatima Soriano all the way from San Diego, California sa pagtulong niya sa atin sa reflection sa ating mabuting balita sa araw na ito. Ang oras ganap ng 20 minuto bago po mag 11:00 ng gabi. At ang Desiderata 10:48 sa programang Dr. Love. Yun nga palang isa sa ating mga kaibigan na makakasama natin sa pilgrimage natin sa October 5 to 21 sa Europa, si Mami Lorlene at saka si Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City, ay nagre-request na kung pwede raw mapasyalan natin yung relic ni Saint Vincent Ferrer. Medyo may kalayuan yon sa Van, France. Medyo may kalayuan, pero ginagawa po ang lahat ng paraan ni Edna Calleja para maisama natin yung mapuntahan natin yung relic ni Saint Vincent Ferrer. At yung kasaysayan ni Saint Vincent Ferrer ay atin pong pagkukwentuhan pag tayo nandun na sa bus patungo sa kanyang sa cathedral, dyan sa Van Cathedral, para alam nyo ang buhay ni San Vicente Ferrer. Siya po ang Angel of the Apocalypse. He is a Dominican saint. Yan. So, kasama po yan sa aming kongregasyon, si Saint Vincent Ferrer.
Maraming salamat kay Marvin Riabad ng North Caloocan City na ngayon ay nakikinig sa Radyo 5. Land Narvaez ng Dapitan City. Salamat po. Buhat sa Sampaloc, Manila, si Lanza Billion, Yeklo Pena ng San Pedro, Laguna, Angelita Banataw ng Pateros, pakisama po kami sa prayers niyo ni Fatima, Alene Hungko ng Kuwait, Francis Anthony Gador ng Antipolo, si Engineer Mercy Santos ng Pasig City, si Lynn ng Brussels, Belgium. Blessed Wednesday, greetings from Belgium. Nag-start na po ang cold season. Umulan na ng bullet ice kanina. Wow, kakamiss yan, ano? Ingat kayo, bullet pala yun eh. Julieta Sugitan, Maria Cielo Avila Alvea, Maria Cristina Vertudes, salamat po sa inyo. Michelle Chua, Rose La Chica, shout out po Dr. Love, Susan Talusan Hernandez, Lina Ho ng Claridel, Bulacan, Joyce Tolentino, Rose La Chica, shout out po sa aking mga boss, sila Senyorita Marivi at si Sir Max. Yan. Si Teodoro Calubag Francisco Jr., Chato Sacluti, Jeneline Molina Nalupa, magandang gabi sa inyong lahat. At siyempre ho, kay Zenny Dayang Hirang na makakasama din natin sa ating pilgrimage sa Holy Land. Maraming nagre-request ng prayer na ito kay Padre Pio. In fact, isa sa mga ang pinakahuling highlight ng ating pilgrimage sa October 5, ang huling pupuntahan po natin ay ang relic ni Padre Pio, kung saan makikita po ninyo ng harapan sa harap ninyo ang kanyang hindi na agnas na katawan. Sa San Giovanni Rotondo, ang mga nagdidebosyon po kay Santo Padre Pio. Narito ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantalang pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo. Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya, at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan.
At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Kaputsino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Nabuong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay nang naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. At sa pamagitan po ng awiting yan pansamantala ay magpapaalam po ang inyong lingkod. Muli kaming magbabalik bukas 9:30 hanggang 11:00. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom.